Ano na kaya ang sinasabi na tungkol sa balita na to? President Marcos tops VP Duterte in trust and approval ratings for the first time in 3 years. Eto na. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Yung spaghetti pataas. Spaghetti pababa. Pababa. Si Sara ay pababa ng pababa. Sabi sa inyo eh. Kailan ko pa sinasabi to? January pa lang. February pa lang pala. February pa lang, di ba, Weng JP? Salamat sa super chat. February pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Oo. February pa lang. Grabe. Taas talaga ng batting average. February pa lang, sinasabi ko na sa mga viewers natin sa channel na to, na darating ang panahon na kung kokontra si Sara sa administrasyon ay bababa siya. Ayan na nga. Ayan na nga. Yan na nangyayari. It's happening. It's unfolding before our eyes. So, alam niyo mga kotsero, naalala ko, sinabi ko sa live stream natin yan, mga kotsero, na na traditionally or historically, sa politika ng Pilipinas, kapag ang vice-presidente ay nag-uumpisang bumatikos sa elected president, bumabagsak siya sa surveys. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo mag-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay yung account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito nga nangyari. Ito na nga. Ito na nga, guys. Pababa na sa approval rating. Pababa sa approval rating si Sara. First time in 3 years. Imagine, wala. Pakalahati na yung term ni PBB. Etong nangyari. Puntahan na muna natin yung balita. Ito kasi yung sabi sa balita. Performance rating ng Pangulo habang bumaba ang sa Vice-Presidente. Ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. 71% ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Hulyo. Mas mataas sa 69% noong Marso. 67% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. Ang layo ng diferensya, no? Yung una, yung kay PBBM is 71%, which is a change from March, which is 69%. Dagdagan siya ng 2 plus 2%. Kay Sara, from 68%, actually, 1% nga itinaas lang ni PBBM kay Sara nung March. Pero kay Sara, nung March, 68% siya, lumawak pa ang kanilang diferensya to 65%. Which is less 3%, 3 percentage points doon sa kanyang naunang numero. Sabi, no? Chikit-chikit namin yan. Tuloy natin. Ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. 67% naman ang nagtitiwala kay Senate President Cheese Escudero na Imagine, 67 na si Sara, 65. Tinalo pa siya ni Cheese na ngayon? Tinalo na ni Cheese si Sara sa survey? What? President Cheese Escudero na nanumpa sa pwesto noon lang May 20, 2024. Tumaas naman sa 62% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, habang bumaba sa 13% ang nagtitiwala kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa performance, 68% ang nasiyahan plus 3 kay PBBM. Pangulong Marcos sa kanyang mga tungkulin. Performance mas yan. Mataas kumpara sa 65% noong Marso. Mula naman sa 64%, bumaba sa 60% Negative 3. ang performance rating ni Vice President Duterte. Dumami naman sa 67%
sa 63% Nabubulol na si ang Mel Chaco. nasiyahan sa pagganap ni House Speaker Romualdez habang bumaba sa 12% kay Chief Justice Gesmundo. Wala pang performance rating si Escudero na bago pa lang sa pwesto nang isagawa ang survey noong June 30 hanggang July 5 sa pamagitan ng face-to-face interviews. Yun. Yan yung balita. Puntahan natin yung mga numero para mas detalyado, di ba? Tingnan natin. Pag-aralan natin ulit. Ito yung sa trust ratings. Ayan. Trust ratings. Laki na ng diferensya ni BBM, no? 6 percentage points. Sabi, 6 points. Laki na. Actually, tinalo pa nga siya ni Chis Escudero from 67 percentage points siya, oh. Laban kay Sara Duterte. Wala na. Spaghetti pababa na si Sara. Tingnan natin sa mga sa mga yung distribution niya. Yan. Okay. Nasa taas kay PBBM, yung nasa ilalim kay Sara. So, NCR, mas mataas si PBBM. Balance of zone, given na yan. Visayas, okay. Mas mataas siya sa Visayas. Given na rin to, Mindanao, ano yan eh. Baluarte yan ni Sara eh. Oo. Baluarte yan ni Sara. So, given na yan. Huwag na natin masyadong pakialaman yan. Pero, tumataas naman si PBBM sa Mindanao. Malamang produkto yan ng produkto yan ng mga madalas na pagbisita ni PBBM sa Mindanao recently. At saka yung mga investments, dyan niya binubuo sa Mindanao eh. Ito si PBBM. Napansin nyo, ang daming investment sa Mindanao. Merong renewable energy, merong mga mga iba't ibang projects dyan sa Mindanao. Ayan. Kaya na lumalakas si PBBM sa Mindanao. Sara naman, on the other hand, is, Nipo baby. Nipo baby eh. So, di ba, andyan siya. Diba? So, yun. Di ba? Malakas siya ngayon sa Mindanao. Si Chis na nakagulat eh. Si Chis, tinalo niya si Sara. But anyway, so, dito naman sa socio-economic class, mas trusted ng class A, B, C, and D. Oo, si PBBM. Class E, mas may tiwala ang mga may class E kay Sara Duterte. Which, alam nyo mga kotsero, that's quite interesting. No? Alam nyo kung bakit? Walang proyekto si Sara para sa mahirap eh. Wala siyang proyekto para sa mga indigents. So, I find it interesting na may impact. Meron siyang audience impact, no? So, may audience impact si Sara sa mga mahihirap. Unless yung mga paayu-ayuda niya is, considered, paayo niya. I don't know, baka kasi dahil karamihan kasi, ito yung naman inisip ko, no? Hindi naman sa pagmamaliit. Pero karamihan kasi ng mga supporters niya ay taga Mindanao. And we all know that Mindanao is not really the richest when it comes to per capita. Maraming mga hindi mga kapuspala dyan sa Mindanao eh. So most probably, the number ng socio-economic class under the class E ay majority ng gusto kay Sara ay galing ng Mindanao. So, that's just an opinion. I'm not really sure kung paano nila kung paano nila ito binalangkas, paano ginawa ang survey, ano yung statistical method, etc., etc. But, most probably, yun yung yun yung nag-contribute. Dahil mas maraming mahirap sa Mindanao, definitely, mas marami ding class D ang susuporta kay Sara. Class E pala, class E ang susuporta kay Sara. So, pero di ba, laki ng bagsak oh. Bagsak eh. Kailan ba to? June 30 to July 5. O see? Itong period na to mga kotsero, June 30 to July 5, ito yung kasagsagan ng
Kasagsagan nung nag-resign siya as VP, tapos nag-uumpisa na siyang bumatikos kay PBBM. So mga kotsero, lalong-lalo na siguro, one of the things, isa sa mga bagay kung bakit bumaba ang trust rating ni Sara Duterte is because majority ng tao binoto sila as a tandem. Oo. Marami hong mga Pilipino ang bumoto kay Sara at kay PBBM as a tandem. Uniteam nga eh. Uniteam. At dahil siya yung kumala sa Uniteam, siya yung kumalas eh. So dahil kumala siya sa Uniteam, mga kotsero, you're now treated as the kumbaga ang pananaw sa iyo ngayon ng mga tao, ikaw yun ang iwan. Wala pa yung Taylor Swift nito, wala pa. Wala pa si Karina niyan. Towards the latter end of July na yun eh. 3rd or 4th week na yun si Karina eh. But anyway, ayun nga. So dahil maraming supporter ang Uniteam at dahil siya yung kumala sa Uniteam, baka ang perception kay Sara Duterte ay traidor. Hindi ka katiwa-tiwala. Hindi ka katiwa-tiwala. Kaya yun. So, well, tulad ko, I feel boodleized. Boodleized. I felt scammed. I felt scammed dahil sa ginawa nito ni Sara. Scam talaga kasi ang premise kasi ng kandidatura nila is that they will be together until the end of the term. Yun yung premise ng kanilang tandem eh. So tayo na bumoto sa kanila, parang hindi yata natutuwa sa ganung klaseng sistema. Pangit yun. Hindi ganun. Hindi ka katiwa-tiwala. Nagba-back out ka sa sarili mong salita. Kaya siguro bumagsak din yung trust rating si Sara Duterte. I mean, it's just part of it. I mean, wala eh. Tinraidor mo yung tandem eh. So ito naman yung sa performance ratings. And I find it really interesting itong performance ratings kasi paano nila nire-rate yung performance? Di ba? Hindi naman nila kasama nagtatrabaho si Sara Duterte. So, I mean, ang hirap mag-gauge ng performance. Approval pa pwede. Approval rating. So, sa mga ginagawa niya, approve ka ba? Yun, pwede pa yun. Pero performance, parang weird. Parang hindi yata match yung performance. Anyway, so, si PBBM again is in a clear lead at 68%. Si Sara Duterte has 60%. Si Chis Escudero wala pa kasi parang hindi yata siya inabot ng survey na to, no? Survey review. Tapos, yung pagdating sa performance, kasi kakaano lang yan, di ba? Kaka-appoint, di ba? Kaka-promote? Ano ba kaka-pwesto lang niya bilang Senate President. So, wala pang basis ba yung kanyang performance. Ferdinand Martin Romualdez 63%, Alexander Gesmundo 12%. So ayan. Di ba? Saan kaya siya mas malaki? As usual, Mindanao pa rin. Si Sara, as usual, Mindanao pa rin. Pero malakas si PBBM talaga malakas talaga siya sa balance zone, given na yan. Pero sa Visayas, malakas si PBBM sa Visayas. Tsaka sa NCR. Which means, mga kotsero, na baka meron din dito mga dyan sa 68% na yan, baka meron dyan mga dilawan na nahimasmasa na. Nakapag-isip-isip na. Na parang, uy, okay pa si PBBM ah. Mukhang hindi pala niya deserve yung yung pagkakabash ko sa kanya. So, salamat, di ba? At least namumulat kayo kung totoo man yan, di ba? Susan de la Peña. Si Ate Susan, di naman yan, hindi naman yan dilawan. Pero halimbawa lang, kung dilawan tayong lahat, di ba? At least, may namumulat. Mas pangit kasi yung walang yung wala kang growth.
Walang character development. Gano'n. Ang pangit nun, guys, pag walang character development. Di ba? Parang, so, and I guess, no, sa side ng mga dilawan, wala silang choice. It's either they support the Dutertes or they support PBB. Ganun eh. Ganun sila ngayon eh. Kumbaga, yung posisyon naming mga loyalista before, na wala kaming choice kung susuporta kami kay sa Dilawan o kay Digong na lang kami. Wala kaming choice eh. Baka ganun din ang sitwasyon ng mga Dilawan today. Wala silang choice. Kanino ko suporta? Kay Digong o kay BBM? Kay BBM na lang. At least si BBM, asal tao. Hindi siya asal adik. Nag-isip pa ako. Adik lang pala ilalabas ang bibig ko. But anyway, ayun na nga. Oo. Pero syempre, sasabihin ng mga DDS na, hindi, mga dilawan talaga, ganyan. Well, too bad. Mga dilawan pa rin yan, mga traitor sa bayan yan, etc. Well, naniniwala naman kami doon, pero, too bad. Ganun talaga. Oo. Ganun talaga. Wala tayong choice doon. Diba? Kanino ka kampi? Diba? Sa asal tao, sa asal aso. Well, actually, insulto pa nga sa mga aso na tawaging asal aso, mga Duterte. Insulto pa sa mga aso yun. Ano ba magandang? Kasi 5 yung aso ko eh. Kapag tinawag ko, uy, asal Duterte, parang, baka magsalita yung mga aso ko, sabihin, uy, Raulo to May insulto pa sila. Asal pusit. Diba? May insulto yung mga aso ko dahil tinawag silang asal Duterte, di ba? Parang, di ba? Anyway. Ano ba, ano ba maganda? Asal kanal. Yun na lang, asal kanal. Di ba? Kanino kakakampi? Sa asal tao o sa asal kanal? O dito ka na sa asal tao kahit di mo siya gusto. Di ba? At least maayos. Kaysa dun sa asal kanal. Kaya yung mga kotsero, hindi ko naiintindihan. If at this point, eto lang sa mga DDS by the way, before tayo pumunta dyan. Si BBM, nagpasalamat siya dyan sa high approval at trust ratings niya. Oo. Nag-comment na ba yung sa John? Nag-comment na ba? Meron ba siyang parang, I'm sorry for the survey. Wala no? Diba? Parang hirap naman yata to, tawag dito, add insult to injury. Sabi ni BBM, nakikita naman na we're really doing our best to alleviate the hardships sa pinagdadaanan ng mga tao. And it seems to be people are beginning to understand what we are trying to do. They're beginning to feel the effects of it. And so you must continue to do more and try to do even better. So that's always an inspiration for me, sabi ni Presidente. So, at least, ang Presidente natin na-appreciate yan. And mga kotsero, seriously speaking, alam ko I bash mga Dutertes. I started bashing them and very, very recently. Siguro, ako yung mga sa mga Duterte supporters nung panahon ng kampanya. Isa ako dun sa mga huli. Yung mga huli na namulat sa katotohanan. Oo, kasi sinubukan ko talaga silang suportahan up until the time na sinabi ni Digong na na si PBBM bangag noong January. Nung napanood ko yun, tapos nabasa ko yung balita, it's like something clicked in my head na parang, this is not worth it. The Dutertes are not worth it. Seriously. Parang ganun parang nag-click. Tapos. Wala na. Lahat ng suporta na gusto ko ibigay sa mga Duterte parang naubos na. Wala na. Bakit? Kasi, tulad ng dagi kong kinukwento sa inyo,
Umasa kasi ako na hindi nila itutuloy ang destabilization attempt nila na yan. Bakit ako umasa? Kasi mga kotsero, 4 months after July 1st, 2022. At ito, pagkatapos lang ng election 2022, pagkaupo pa lang ni PBBM, 4 months later, nababalitaan ko na, kinuwento sa akin ng isa sa mga high-profile DDS bubulagers nila. Siya mismo ang nagsabi sa akin, mag-intay lang tayo, dinamay ako, mag-intay lang tayo ng 2 taon. Magdi-destabilize tayo. Titirahin natin sila. So ako, personally, umasa ako na sana i-maintain yung unity team. Yun yung, I was not verbal about it, hindi ko sinasabi sa lahat. Pero ako, deep in my heart, umaasa ako na sana irespeto nila yung alyansa ng unity team. Sana. So hindi. Hindi eh. Una kong nakita yung paggulong nung kanilang distab nung sa EDCA. Oo, yun yung una nilang pinaputok na issue yung sa EDCA. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na. Hindi si Alan Troy. Tuloy-tuloy na. Up until na rin, during that time, umaasa pa rin ako. Pinagtatanggol ko pa rin si Sara, pinagtatanggol ko si Digong, etc. Kasi hindi ko pa narinig kay Digong during that time. Hindi ko narinig kay Digong, hindi ko naririnig kay Sara, wala akong narinig ng mga salita galing sa kanila. So, nung narinig ko na kay Digong, sabi ko, wala na. We're done. So, turn off ako. Parang, So, I was really disappointed. Wala. So, since nag-decide na ako, okay, Duterte sa tabi, wala na, papaka-independent na lang ako. Bahala kayo. So, yun. That's a story of why I turned my back sa mga Dutertes. Kasi, wala wala akong makitang sincerity sa kanila. Wala akong makitang sincerity sa mga sinasabi, sincerity sa mga ginagawa. Everything has lahat merong agenda. And the agenda is to either keep them in power or place them in power. Yun yung agenda So, ayoko nun. Irespeto nyo naman yung democratic process. Kaya nga tayo may constitution Irespeto yung democratic process. Hinalal natin yan, sitahin nyo, walang problema. Pero wag na kayo mag-disturb. Punahin nyo pag kailangan, pero wag na mag-disturb. Wala, tinuloy-tuloy nila. Mali yun. May demokrasya tayo may democratic process tayo. Tiisin mo ng 6 na taon, tapos magpabida ka ng 6 na taon, tapos kung gusto mo tumakbo sa 2028, o di go, ipanalo mo yung 2028. But you don't steal power. You don't steal the presidency. You don't. Galawan ng mga NPA yan Galawan ng mga dilawan yan They steal power. No. I won't stand for it. Hindi ko to-tolerate yun kahit kay Digong. Kasi kung gagawin ni PBBM yan, hindi ko to-tolerate yan. But I doubt PBBM will do it. I mean, the most civil of statesman na nakita ko si PBBM. Siya yung pinaka-civil. Totoo lang. Kaya nga siguro tumaas din yung trust rating kay PBBM kasi trabaho lang siya, hindi niya masyadong pinapansin yung batikos. Trabaho lang siya. Walang issue, di ba? Walang masamang tinapay. Actually, mamaya sinabi nga niya sa interview sabi niya, hindi ko alam ba't sila galit na galit sa akin. Sinabi niya sa interview, mamaya kapahita ako sa inyo.
Pag pinag-usapan natin kay Kibuloy. Yun. Uy, 5,000 na tayo. Umabot tayo 5,000 tonight for tonight's video. Ang kampihan natin, yung tama. Yun lang. Kampihan natin yung tama. Kahit si PBBM pa yan, kahit sinusuportahan ko pa yan, kung nasa mali siya, bakit? Ba't ko siya susuportahan? What for? Nasa mali siya eh. So far, wala pa naman siyang ginagawa that is, condemnable. Ganun. That is worthy of condemnation. Wala pa eh. Di ba, Ate Sheila Acacio? Wala pa eh. Salamat sa super chat ah. Wala pa. Wala pang ganun. So, kapag may ginawa na siyang ganyan, sige, why not? Sitahin natin. I've done that a couple of times already. But until it happens, maging honest tayo sa ating mga batikos. Maging honest tayo sa ating mga batikos. Ganun lang kasimple yun. Walang masama doon. Huwag nating gayahin yung pinaggagawa ng ating mga kapitbahay dyan sa kabilang kubol. Huwag nating gayahin yung pinaggagawa nila. Kailangan i-disturb para makakuha ng kapangyarihan. Come on. Irespeto. Ang dami pa namang abogado dun. Doon sa kabilang kubol. Ang daming abogado dun eh. Si Vic Rodriguez, si Glenn Chong, Trixie Angeles, Harry Roque. Ang dami nila dun. Tapos dinidisrespect nila yung ating legal processes. Diba? But it is what it is, di ba? Politika lang yan. Sabi nga, walang personalan, politika lang. So, bayaan natin sila. Sana mamulat na lang sila sa katotohanan one of these days. So, congratulations kay BBBM for having really good survey scores for this month. Ayan, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?